alam na Roger, ito Lance ko. Dabihin nyo. O, tingnan natin kung ibabalik nga itong Lance na to. Kasi balik draft na tayo. Maro Esports, sila pa rin ang nasa blue side. Team Liquid on the red side. Saying first phase, Baxia pa rin ay ayaw pakawalan ng Team Liquid Philippines. So, save halos yung mga ban. Hayabusa, not be surprised if Team Liquid would ban out Atalaya and Uranus once more. Mobius again for Maro Esports. Literal na pwedeng maging repeat ito ng nangyari nung game number 1. And also Maro Esports can again prioritize that Arlot. Walang problema sa Arlot moves ni Kin doon sa laban na yun. It's just the Team Liquid proving that they're the better macro team on that game. And also yung Fanny ay pwedeng tanggalin ng Maro Esports unless mag-a-assassin na si Draven. Pwede na, no? Baka ibalik na lang yung assassin para mas mahalo dun sa aggression nila. Kasi aggressive na aggressive sila, pero yung jungler nila is walang kakayangang kumuha ng sariling kill because it's a utility. Well, promising naman yung combo na yun. It's an old combo. Arlot Akai. Pero yun na nga, nirespeto ng Team Liquid. Yung Arlot dito ni Quinn. Maro Esports may change their strategy after this ban. Uranus na tinanggal ng Team Liquid, it's either because of the patch kasi o hero talaga din ni Quinn na scout ni Coach RC by the way, diba? Pero Badang ang kanilang kukunin. This is a deny for Daddy JP or even for Sanford plus added crowd control layer for Maro Esports. I mean, yung kayang gawin ng Badang, yung kanyang pader na bigla-biglang lumalabas, diba? Ang laking bagay din kasi nun eh. You have to spend your dash, you have to spend your flicker or yung purify mo just to get out of that crowd control, diba? So, laking bagay din ng Badang. Pero, yung pa rin. mabilis sa sagot for Team Liquid again. Kel1 with that Harith and Sanji with that Farsa. Yeah, di nila kailangan na patagalin pa yung kanilang mga comforts. Inilabas na kaagad. Spam Farsa for Sanji, that's usual. Tapos, yung Badang is, sabi mo nga kanina, is deny for Daddy JP. Kasi iba din yung galaw kanina ni Daddy JP. More on counter play yung ginagawa niya. Hinihintay niya na matapos sila Draven na umikot. Di ba? Bago niya ilabas yung kanyang combos. And it worked for them. And it denies the team fight advantage earlier for Maro Esports. But having Kimi right now, para dito sa Maro, flex pick to, Kuya Joshi Cakes. Kasi pwede tong gold or pwede tong mid. Pero, I doubt na maging gold lane. I mean, against sa Harith. No, ang dami mong kakaharapin. Mahirap ang buhay. Hindi sa Dubai sa gold lane. Sa gold lane. Sa gold lane. Pero yung friendly na kinuha na rin, 2 of those banned heroes from the second phase from Team Liquid na prioritize na ng Maro Esports, yung friendly and yung Kimi. Pero either way kasi, for Kimi, ang hirap gamitin o ang hirap tapatan nung Harith and nung Farsa. Diba? When the Gatot catch, probably this will fall to the hands of Daddy JP. Yeah. And pwedeng rogue na to. And kukuha sila ng heroes like the Hilda once again for Sanford. Or pwedeng CC X-board. X-board. Natural counter for Fredrin, X-board or against tanky heroes which is CC. Pero final phase tayo. Takgu, one of his mastery is Irithel. Dominante sa amateur yung Irithel ni Takgu. So sa tingin ko pwede silang kumapit dito sa Irithel. Pero tinanggal na Team Liquid ay dalawang hero niya rin which is 101 and also the Granger. So kung tatanggalin ng Maro Esports yung X-board kasi most likely doon patungo meron pa namang glue. Yung glue, no? Team Liquid. Walang nagbago sa glue kaya lalo na may mid lane na. Uranus. Ayun, tinanggal yung Yora. It's either the glue or X-board for Team Liquid Philippines at the moment. Last pick pa rin si Carl. Possible na kumuha siya ng counter friend rin like the Akai or the Barats. Pero wow, there is the added layer for that crowd control para din mas madaling ipatama yung AOG. Since then, na friend rin yung jungler ng Maro Esports. All the while, pwede mong talunan lang ng talunan yung Fredrin. May follow-up ka ng AOG and a Feathered Airstrike. So, yun ang idea ng Team Liquid. But for Maro Esports, tama ka.
they will put that comfort into the hands of Takgo, yung i-retail na sinasabi mo kanina. It's just that matagal makakita yung damage output niya against the heroes of Team. Yeah, kumbaga, matagal aantabayanan to, di ba? Para maramdaman, lalo na against Agatot and also at the Rizla. Ito na yung chemistry na sinasabi mo that could be promising for Team Liquid. Pero Yuzhong, inilabas na dito ng Maro Esports. Actually, iniintay ko yan kay Sanford eh. Pati yung Lapu-Lapu. Dito, Yuzhong muna daw, pero Maro si Queen ang gagamit. Now for Team Liquid. Wow. Ling. Carl TC will still use his assassins even up against utility jungler for Maro Esports. Parang ano to eh. Team Liquid Philippines is clearly on a statement na tigil nyo yung mga fighter jungler, tigil nyo yung utility kasi assassin pa din yung meta. Diba? Or on the other side, pwede rin yung lineup namin built for assassin. Diba? Parang this is to complement assassins such as Ling and Lancelot. Even yung Hayabusa, kung di nyo nga tinanggal yan, first pick namin eh. Pwedeng ganun kasi yung idea. But for Maro Esports, they're putting up a statement na nasa balancing meta na tayo. Hindi na natin kailangan mamili na assassin lang. May choice na ang lahat na pwedeng gumamit ng fighter jungler. Pero ang catch nun kasi, you would put a damage XP lane. Yeah, and para mapagana. And the pressure goes to the damage dealers, 'di ba? So kailangan talaga nilang mabuhay as much as possible sa mga team fights. Lalo na Kimi, i-retail ang kanilang sasandalan dito pagdating sa mga damage nila. Yusha earlier, nakita naman natin, naramdaman natin yung damage at punishment ng kanyang Dark Chaos using his Lunox. However, pag nahuhuli siya off guard ni Sanji, doon nawawala eh. Pag nawala na siya sa equation, kulang na yung napoproduce na damage ng Maro Esports. And pagiging, same situation, if that Kimi will be punished early by that feathered airstrike coming from Sanji, hirap na kagad tumigip ng damage etong Maro Esports. O kumbaga, aasa sila na tatagal sa laban si Draven, tatama yung Appraiser's Wrath. Oh, so ibig sabihin, for Maro Esports, extended yung team fights na gusto nila. Considering na Kimi yan, diba, babad ang kailangan. But look at Taros with Sanji, sila yung mas agresibo. Pero dahil si Yusha ay nakakimi, diba, naramdaman nila eh. Yung poke damage is enough to slow them down, but Quinn, grabe naman yung early rot na yun. Sobra. From Team Liquid Philippines, imagine mo, men, alam nila, malambot yung XP lane ng Maro Esports. Bigyan natin under 1 minute. Yeah, and alam natin lamang sa one-on-one ng Yuzhong against the Rizla kasi may may siya essence. So talaga nakuha nila lahat. First sinimulan nila sa advantage ng Kimi. Sa paggamit ng aerial dominance, pwede kasi mabuli si Sanji. 'Di ba? Hindi niya magamit yung kanyang Curse of Crow. Pero ang nangyari, dahil kinombo sa mid, nakapag-clear kagad sila, nakapag-level 2 kagad yung Pharsa, napatay pa nila yung Yuzhong. It's a well planned. Para naka-blueprint kagad pagbukas pa lang ng laban, Joshi Cakes. Oo, parang nung nilatag ni Coach RC yung Sanji, Pharsa, Daddy JP, Gatot Katsa. So ito yung gagawin nyo. Nakaplano eh. Diba? Drunk pa lang. Yung first 2 minutes ay na-foresee na ng Team Liquid Philippines with them getting the advantage. Ganito rin. Nagsimula yung game number 1, pero Carl TC Chessman doon sa top lane, sinubukan niyang puntahan si Takgu. Pero because of the sprint na meron siya, he was able to survive at naging failed yung gank ng Team Liquid Philippines. Tusok na tusok pa rin dito si Carle. Pero na-burn nila yung sprint pero hindi na-burn yung Tempest of Blades. And this time, they're burning! Draven alive into the mid lane. Feathered Airstrike punishment. Draven goes down sa isang premature team fight for the turtle. Ganun kasakit yung Team Liquid Philippines at the moment. Ganun lang din nakabilis binurse down si Draven. Well given na wala pa namang defense items ang isang Fredrin. Diba, uunahin yan syempre yung kanyang boots. Diba? Magta-tough boots yan kasi mataas ang magic damage and crowd control time ng Team Liquid Philippines. And probably going for that Thunderbelt or even yung Molten Essence niya for that added damage. So, given na mababa pa yung defense ng Fredrin. Pero, fighter jungler po yan. Parang, sabihin natin, tank fighter jungler nga eh. Ang isang Fredrin. Diba? Pero ganun na yung damage output ng Team Liquid Philippines. Again, si Quinn na naman yung pinili nila
Grabe. puntahan sa XP lane and they were successful. Siya ang tagapagmana ng rotation eh. 2 beses na pinuntahan dito si Queen. Hindi man nila pinapalipad yung Dragon, tol. Never pa nating nakita yung Black Dragon form kasi bago pa man siya bumuelo, 'di ba? Bago pa siya mag-transform is na-burst down na ng todo, and the activeness of Sanford and also Sanji, look at them, 100% KP. Diba, sa lahat, present sila sa mga gulo na yon. Ganon kabilis lang umikot. Diba, laging papuntang XP. Imagine mo, yung mid mo 003, tapos yung XP mo 300. Diba? San duo. San diba, duo. pinakatawanan na yung duo nilang dalawa. Hindi pa natin makita kasi yung baby cakes eh. Kasi si Carl TC parang ang sabi kay Kielwan, kaya mo na yan? Mas, diba, hindi na kita kailangan dalawan dyan. Basta ako, farm na lang. Madalas kasi nating makita yung baby cakes pag utility yung gamit ni ni Carl para suportahan yung gold. Pero this time kasi kaya niyang gumalaw sa sarili niya. Since earlier, di ba? Yung mga pasok niya as Lancelot is talagang hindi niya kailangan ng katulong. That leaves Oheb on the backside na umaatake naman, tumutunaw ng mga front lines and then clean up naman etong ni Lance, and another punishment. This time, hindi kailangan ng tulong ni Sanji. Pinatay ng ibong Adarna yung dragon, tol. Ganun, ginawang dragon na may tatong sisiw eh. Mag-isa lang yung ibon doon sa baba. Kinaya niyang patayin ang isang Yuzong ni Quinn. Ganon kalamang ang Team Liquid Philippines top lane. Traction Pulse will connect. May higop lang, mapalayo. Pero here comes the penalty zone coming in from Sanford, connecting it to 3. At hahabol ngayon ng members ng Cavalry. Apat ng miyembro ay tutungo, pero isa lang ang casualty. That's gonna be Takgu falling down. And after that, kulasan, alisan, hanap ng pwedeng puntahan at yung mid lane ng target ng Team Liquid ngayon. Same misery from the game number 1, Maro Esports. Pumalya yung setup na gusto nilang mangyari, and then binalikan sila ng setup dito ng Team Liquid. Kanina si Taro Sakamoto or Daddy JP yung gumawa ng counterplay, pero ngayon etong si Sanford naman. Ang layo ng nilakbay niya para lang mapunish ang mga members doon ng Maro Esports, and total snowball na ngayon ang Team Liquid at unti-unti na rin nilang ina-activate etong si Oheb. Tapos si Carl TC nga galing pa sa baba eh. At hindi niya pinansin si Quinn ha. Pinansin niya lang yung minions. Kinat niya lang yung minions doon. Tapos, iniwan niya bigla si Quinn. Diba? Sa pagkat niya ng minions, aangat yung minions nila, mapupush possibly yung Torre. Kaya napilitan si Quinn na magstay doon. But, for Team Liquid Philippines, hindi naman yung position ni Sanford. Ready na naman siyang sumetap. Nandun yung lason, kinasa ng onte, nagpakita ang members ng Team Liquid Philippines. But then again, they know na hindi sila mapapatay basta-basta ng Maro Esports. And speaking of magpapakita, hindi nagpapakita si Sanji ha. Kanina pa siya nandyan, AOG, Taro Sakamoto, hindi nga lang tumama doon kay Yusha, Traction Pulse. May ipit yung ibon ni Sanji, pero makakalipad pa ngayon. Pero sa tatlo, meron Starly yung beam para mapigilan ng konti ang hampas ni Sanford, pero sobrang nasaktan si Takgu. At wala siyang choice kung hindi tumakbo. Ngayon maiiwan si Sanford sa may gitna, nandun yung dragon at nakabawi rin doon kay Sanji. Dalawang bakbakan ang nangyayari, may habulan pa dito sa may ibaba. Praise strength against Sanford, but Sanford will survive. Finally, nakuha nila si Sanji na nagantihan ng dragon ang isang ibon. Pero yun lang yung nakuha ng Maro Esports. Malaya si Kielwan, malaya si Chessman, and they have to react down bottom lane kasi kung hindi ay makukuha na ni Carl TZ yung Torre. Pinansin niya bigla si Uno. Si Uno mismo yung tumakbo dahil sa turtle pwedeng humabol at pinatay na lang bigla. May pwedeng extra na bibitawan. Finn's gonna go down. Kielwan with the Zaman Force. Force yung flicker ng isang Kimi, and Carl TZ was able to survive as well. They get the position for this turtle. Di man niya napatay actually si Uno doon, pero dinilay niya para makapunta sa turtle, and that gives space para sa Team Liquid na mag-hero na lang. Nirarush ni Draven yung turtle kasi nakita niya na nasa ibaba yung link. They thought it's a trade for the turret and turtle, pero hindi ganun yung ginawa ng Team Liquid. Another psycho play para dito sa Team Liquid at doon nahihirapan ng Maro. Ano pa, nakuha pa itong purple buff na meron itong si Draven. Ang daming conversions na nangyayari for Team Liquid na parang tulad nga ng sabi mo kanina planado lahat ng igagalaw. Diba? Parang meron silang naka-notes
may checklist Binawi na ulit. gagawin. Unti-unting chine-check. Pati ngayon si Queen, for the 5th time around, is gonna go down to the hands of Team Liquid Philippines. Yung kaninang nagpa-perform at palong-palo for Maro Esports, yun ang tinutukan ng Cavalry. At yan na nga, binaksuan siya ni Sanji and binaksuan din ni Oheb. Etong si Takgu, a solo kill into the cold. 2 members gone para sa Maro Esports in a simple snap. Ganon kabilis kumuha ng mga pick-off itong Team Liquid. Just like what we thought nung draft pa lang na matagal makita yung damage output ng Initel and nung Kimi over the members of Team Liquid Philippines. As early as now, they can do this. Even Taro Sakamoto, may AOG lang siya para lumayo just in case maipit siya ng mga members ng Maro Esports. Sanji delivering another feather airstrike was able to shove them down. At for Team Liquid Philippines, convert na naman sila. Isang force ng magandang team fight doon sa middle lane. Kung magkamali man at hindi mapuwersa, kuha na lang ng Torre. Look at Sanji, confidently flying around doon sa base ng Maro Esports. Alam niyang di siya mahuhuli. Diba, ibong may layang lumipad, pre. Tawid-tawid lang siya sa bakod. Usually, gagamitin mo yun para pantakas na lang. Pero dahil sobrang lamang na sila dito, Aray! and he has that confidence. Backs one once again to Quinn to zone out the Yuzhong to avoid the Black Dragon form. Bago mo ako dikitan, uunahan na kita. Yan yung ginagawa ni Sanji. Oo, parang bago mo pa man bago ka mag first move, naka first move na ako. Di ba? Ganon katulis ang isang Sanji, mga kaibigan. Alston Pabico. Ganon katulis si Mr. Sanji. Bago mo ako uunahan na kita. The chef is cooking the Yuzhong on this game. 1-9 ang score, lumobo na sa 11,000 ang kalamangang mayroon ang Team Liquid Philippines. Well, comeback potential ng Maro Esports dito. Hinihintay pa rin natin. Remember, this is a Kimit, this is an Iritel. Mahanap lang nila yung tamang pwesto at item nila. Pwede silang sumabay sa mga palitan. Kumbaga makapatagal lang. Diba? 10 minuto pa lang naman yung nakakalipas. If they were able to survive this until 17 minutes, until the time comes na makakuha ng items, yung dalawang core, mainly itong si Yusha and itong si Takgu, medyo may hirapan din yung frontline ng Team Liquid, pero penalty zone! Grabe yung triple combo doon, nailagan ng onte, pero tuloy-tuloy pa rin yung pambomba. Sanji with a double, uno falls down, 2 members down para sa Maro Esports, at ganun lang, pinasok na ang baluarte ng Maro. Team Liquid with a finishing blow, summon force pa kay Oheb, sabay tower lock. It's a 2-0 for the Cavalry.